Mga kabayan, alam ninyo, ang malaking warship ng Philippine Navy ay palalagyan ng mga modernong sensors at weapons. Pero bago natin alam kung anong warship ito, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Sa panahon ngayon na medyo mainit na sa West Philippine Sea, dapat lahat ng barko ng Philippine Navy ay armado na ng mga modernong pangdepensa at mga sensors. Para naman kayang makipagsabayan sa lahat ng uri ng threat. Sa laki ng barkong ito, dapat talaga may modernong depensa. Dahil mga mahalaga ang dinadala nito, at ginagamit din ito sa pagpatrolya sa West Philippine Sea. Kung machine gun lang ang weapons, hindi kaya nito depensahan ang kanyang sarili. Ang barkong ito ay may bigat na 7,200 tons, may haba na 123 meters, ang kanyang beam ay 21.8 meters, ang draft naman ay 5 meters, at may speed na 24.1 kilometers per hour. Sa kasalukuyan ang kanyang radars ay FAR-1 X-band at S-band. Ginagamit lang ito bilang navigational radars. Ang kanyang weapon ay machine gun lamang. Ang ganitong weapons pang-depensa lang talaga sa mga pirata. Kahit pang-detect lang ng air or surface targets wala talaga. Paano pa kung submarino pa ng kalaban ang nakasalubong? Pagpraktisan lang ng kalaban ito, kaya madali lang palubugin ang barkong ito. Bago pa naman at malaki, kaya sayang lang talaga. Ang tinutukoy kong barko ay ang Landing Platform Docks or Tarlac Class LPDs. Ito ay kaya niyang magkarga ng 500 na sundalo, 8 ka-amphibious assault vehicles, or 15 trucks. Ganon kahalaga ang mga karga nito, kaya pag napalubog ito malaking kawalan kaagad sa AFP natin. Dahil malapit na itong balik sa PT PAL Surabaya, Indonesia para sa kanyang maintenance. Naisipan ng Philippine Navy na i-upgrade ang kanyang combat management system, air and search radar, at weapon system. Para makabitan ng modernong sensors at mga weapons, tulad ng 76mm gun, deck cannons, decoy launchers, close-in weapon, at surface-to-air missiles. Para magkaroon ng sariling pangdepensa ang barko, dapat malagyan talaga ito ng mga modernong weapons at sensors, para naman hindi kakabahan ang sasakay dito. Matagal na ang planong ito, sana matuloy na ito. Kung sa akin lang, dapat mayroong din anti-submarine weapon, anti-ship, at surface-to-air missiles, para pwede gawing support sa mga frigate ng Philippine Navy. Kapag kumpleto ang armaments niya, walang takot magpatrolya sa West Philippine Sea. Sana mapandohan ito para pwede isabay ang pagkabit ng mga sensors at weapons niya habang nasa maintenance. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.